Okay na, Christina? Opo, teacher. So, good afternoon. Ayan, ngayon na ulit tayo mag-lesson, no? And dito na tayo. Let's continue our lesson sa page 249, which is about triangle similar. Share ko lang ulit yung whiteboard. But before that, di ba pag pinag-aralan natin yung mga similar polygons, ano ba yung kapag ba sinabing similar, ano ba yung ibig sabihin? Meron din tayong congruent. So, ano bang ang pinagkaiba ng similar sa congruent? Ano lang yung isang part ng isang triangle ang hindi nila magkamukha. Pag similarity, yung kanilang corresponding angles lang ang congruent. Ang kanilang mga corresponding sides, hindi sila congruent. Pero kapag congruent, both yung side and angles are congruent. So ngayon, meron tayong mga pag-aaralan dito sa triangle similarity na kung saan i-prove natin yung mga certain triangles using AA or yung angle-angle similarity postulate, yung side-side-side and side-angle-side. And meron din tayong additional na triangle proportionality theorem, converse of the triangle proportionality theorem, and last one is the triangle angle bisector theorem. So, para mas maintindihan nyo, show ko lang itong whiteboard. Ayan, nakikita na? Yes po, teacher. So, when we say angle-angle similarity postulate, tandaan nyo lang na yung two angles ng isang triangle ay congruent dun sa another two angles ng pangalawang triangle kapag dalawa yung given triangle. For example, dito meron tayong mga given pair of triangles and i-determine natin kung similar ba sila or hindi. So, paano natin malalaman? Yung dalawang angle lang ng dalawang triangle ay dapat congruent. So, for example, dito sa letter A, ang given triangle natin is si E or DEF. Yan. Dito si D, dito si E, and F. And then, meron tayo, di ba kapag right angle, it measures 90 degrees. So, we have angle E, meron tayong 40 degrees. So, natatandaan pa ba kung ilan ang measure ng buong triangle? Ilan yung buong measure? 180 po, teacher. 180. Very good. So, paano natin malalaman yung another angle? Ang dami So, ito niyan yung nawawala natin. And, yung isang triangle, nagme-measure siya ng ito. So, M and O. Meron ulit siyang right angle, kamukha nung first angle, which is si DEF. And then, yung kanyang angle N is 50 degrees. So, para malaman mo kung alin ba dyan yung mga kanilang corresponding angles, kailangan gawin mo sila yung same position. Kung nakapag-ganito sila, dapat yung isa ganyan din. Diba? Para mas madali mo malaman yung kanilang mga corresponding angles. O kaya tignan mo na lang, yung right angle, asan ba yung nasa taas niya? Diba ito yung F? So, ito, nasan ba yung nasa taas niya? Hindi ito. So, dapat, tignan mo muna yung position niya. So, kung ihihiga natin itong M and O, magiging, ganito. Erase ko lang ito. So, kung ihihiga itong M and O, same, para magka-same na sila, ito niyan si O, yung right angle. Tapos yung, ito, yung sa taas na ito, siya si N. Tapos ito si M. Nakakasunod ba kayo kung paano? Basta i-rotate nyo lang. Okay? I-rotate nyo siya pag ganyan. Nagets? Opo, teacher. Tapos, ito niyan si 50. So, ngayon, erase ko na ito, yung original. Kasi nirotate na natin sila para hindi tayo mahirapan mag-identify ng kanilang mga corresponding angles. So, ngayon, since meron tayo dito muna sa angle DEF, dito, since meron na tayong 40 kay angle E, tapos, meron na tayong 90 kay angle D. So, pag pinag-add natin yan, we will get 130 degrees. At sinabi kanina na ang kabuuan na measurement ng triangle is 180. So, anong gagawin natin? I-subtract lang natin ang 180 degrees sa 130 degrees. So, we will get
50 degrees. So, ibig sabihin, itong si angle F ay merong measurement na 50 degrees. So, since ito, ang kanyang corresponding angle is si F, they are congruent. Tama? And since ang given kanina is ito, si angle D or yung ating right angle, they are also congruent. So, ibig sabihin, similar ba ang angle DE or ang triangle na DEF and angle M and O? Or I mean triangle M and O? They are similar or not? Similar po, teacher. Similar. Kasi yung kanilang mga angles are congruent. Okay? How about, clear ba ito? Yung sa example natin? Clear ba? Opo. Anyone? Yan. Kapag hindi nyo naintindihan, kahit na may nagsasagot na clear na, mag-ask lang kayo ng questions. So, let's have letter C muna. So, dito, ang ating triangle is ganito. So, di ba kapag sinabing similar, yung same yung kanilang shape, pero, same yung kanilang shape, pero hindi sila same size. Pwede yun. Pero kapag congruent, same shape, same size. So, paano ito? Meron tayong angle Q, P, R, S, and T. So, tingnan mo yung kanilang mga angles. So, kung papansinin mo, kapag opposite yan, they are congruent. Tapos, since sabi ko nga, same shape, different size, similar. So, therefore, kung ito, ang corresponding niya is ito, and then si QR, corresponding niya ito, and then RP, RS, and then itong angle na nasa loob are opposite. Therefore, ang triangle na ito ay similar. Okay? Na-gets? Halimbawa, meron tayong cellphone. Sabihin natin yung cellphone, ganyan siya kaliit. Tapos may cellphone naman na ganito kalaki. So, same shape, tama? But different size. So, they are similar. Kasi ito, similar siya dito. Ito, similar siya dito. Ito, similar dito. And ito dito. Naintindihan? Naintindihan? Opo, teacher. Okay, so paano naman to? Yung next naman is hindi sila exact na same shape. Bakit? Tignan nyo. Ito yung first, we have K, tapos ito J, tapos ito L. And yung ating angle L ay nagme-measure na 20 degrees at ang ating angle K is 110 degrees. So, may nawawala tayong measurement which is si J. So, pag-add mo lang yung 110 and 20 and magkakaroon ka ng 130. So, ilan yan si angle J? We have ilan? 130 po, teacher. Di ba, yung K natin is 110, yung L natin ay 20, so ang kabuuan ng triangle ay 180. Ilan yan si J? So, pinag-add natin si K and L, we got 130 degrees. And para makuha natin si J, isubtract lang natin siya sa 180 degrees. And we will have 50 po. So, therefore, si angle J ay 50 degrees. Ngayon, ang susunod na figure or triangle is ito. So, hindi sila pareho ng position. So, we have the W, V, and U. At ang ating W ay 110, which is congruent dito. Tama? Tama? Same sila? Pero, itong angle V, kung itong UVW is i-rotate natin siya papunta, pabalik. So, magiging same na ba sila? Na-imagine nyo siya? Pag ito, pumunta sa taas para maging kamukha nito, para madali na lang natin ma-identify yung kanilang corresponding angles, or i-flip mo siya pag gano'n. Di ba nakapaano siya? Paano ba? Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Di ba parang nakapahiga siya, tapos itatayo mo siya? Itatayo mo siya para i-flip mo para ito mapunta sa taas at ito yun doon. Naintindihan nyo? Pag nirotate mo siya, ha? Yung Tignan niyo pong yung sa, pinakamatulis.
Yung Tignan sa niyo yung V pinaka, po, teacher, siya magiging yung same po J. sila ni K. Tapos Yes, yung si tapos si W U, po sa J. K. Si W kay K. Si V kay, si V kay J J. po. Tapos si U kay L. Tignan niyo yung pinakamatulis niya. Di ba? Na-imagine nyo. Tignan niyo yung sa book. Okay, na-imagine na? Opo, teacher. Okay. Yung iba ha, dapat make sure na ma-imagine nyo. Tapos, ngayon, ang kailangan natin is maging congruent din yung ibang angle. Or kahit na dalawang angle lang. So, since ito ay 20, at ang congruent or corresponding angle ni angle L ay si angle U. And therefore, si angle U dito is missing. And meron tayong given na value ni angle V para makuha natin yung angle U. We have angle V is 40. So 110 plus 40 is equal to 150. And si U niyan, isubtract natin siya sa 180. 180 minus 150. So we have 30. So equal ba yung 30 sa 20? Di ba hindi? So ibig sabihin, ang triangle JKL and triangle UVW are not similar. Hindi sila similar. Okay? Okay po. Naintindihan? Okay. Next, we have, tapos na tayo sa angle-angle similarity theorem. And now, let's proceed to side-side-side or SSS similarity theorem. So, dito naman, tandaan nyo lang, since nandun na sa title sabi niya side-side-side. Ibig sabihin, tatlong sides ng isang triangle ay proportional or equal dun sa tatlong sides din ng another triangle. Okay? Halimbawa, parang same na same. Halimbawa, itong triangle na ito, tsaka triangle na iyan. So, yung tatlong sides na yan ay equal. So, therefore, side-side-side, similarity theorem siya. And, paano naman itong side-angle-side similarity theorem? So, tandaan nyo lang, since dun sa title, side-angle-side or SAS, ibig sabihin, yung, halimbawa, itong triangle na ito, ibig sabihin, yung kanilang side, itong side na ito at ito ay congruent. Tapos, meron sa pagitan nila, which is si angle, congruent ito. And then, yung another side, ayan. So, ibig sabihin, dalawang side, tapos nakapagitna, dalawang side, tapos nakapagitna yung angle. So, kaya yan tinawag na SAS or side angle side similarity theorem. Okay? Okay na? So, paano naman kapag may mga ano na yan? May mga given. So, let's proceed to this example. So, we have to verify that the triangle MNO and TOS are similar by side-side-side similarity theorem. So, ito yung ating given triangle. So, hindi ito right triangle. Ang hirap. Yan. Basta tignan nyo na lang yung sa ano. Yung sa book. So, we have M, N, O, at ang MO ay 8, ang MN ay 10, and ang ON or NO is 6. And then we have here S, T, U. At ang SU ay 18, ST 24, and then UT or TU, we have 30. So ngayon, since naturuan ko na kayo last discussion natin yung sa similarity polygons or similar polygons, ngayon, identify lang natin yung kanilang mga corresponding sides. So, we have here first yung MN. Ano ba yung kanyang corresponding sides? So, para hindi kayo malito ulit, ang gawin nyo is, gawin nyo silang same position. So, si MN, siya yung sa TU. Tignan nyo dyan sa yung sa pinakamahabang side. Di ba ito yung pinakamahaba ng itong triangle MNO. So, yung pinakamahaba naman dito is yung TU. Ayan, tignan nyo sa book. Okay? Nakita nyo? Or kahit nasa given lang, kung itong MN ay 10, ano ba yung pinakamahaba dito sa STU? So, yung 30. So, we have 10 over
30 or kapag kinuha natin yung lowest term, divisible sila pareho by 10. So we will have 10 divided by 10 is 1 and 30 divided by 10 is 3. So ibig sabihin yung side na ito, MN and TU, ay 1/3. And then tignan naman natin yung iba. So change ko lang yung color. And halimbawa yung MO. Yung MO, yun yung sa 8. Ito yung pangalawang longest side. So ano ba yung susunod dito sa 30? Di ba we have 24. Yun, yung pangalawang mahaba. So we have 8/24 and divisible sila by 8. So 8 divided by 8 ay 1 and 24 divided by 8 is 3. So next, we have yung yung sa shorter. We have 6 kasi to and then yung shorter dito sa side, ang triangle na ito ay si 18. So we have 6/18 and divisible by 6. So we have 6 divided by 6, we have 1. And then 18 divided by 6 is 3. So ibig sabihin kapag ang kanilang mga sides ayan are yan. So equal. So ibig sabihin we have side, side, side similarity theorem. Okay? Naintindihan tong example na to? Teacher, yung dyan po, sa Alin? solution, hahanapin lang po din yung kung saan po sila divisible, yung both numbers po. Yung pag simplify. Yung dalawang Sige. number, halimbawa yung 6 and 18, tignan mo yung ano nila, ang tag dito, tag doon sa pinakamalaking number. Di ba, 6 and 18, pwede naman sa 2. Bakit hindi ko dinivide sa 2? So, para madali na lang. So, yung pinakamalaking, parang greatest common factor nila na kung saan, yung number na yun, yung pinakamalaki, pwede natin siyang i-divide dun sa dalawang number. Halimbawa, ito, ganito yung sinasabi ko na bakit pinakamalaki yung sinasabi ko. Halimbawa, 6 and 18. So, pwede naman yan i-divide sa 2 eh. Kaso nga lang, makakabaan ka. Kasi 6 divided by 2 is 3, and then 18 divided by 2 is 9. O, pwede na naman ito eh, by 3. So, 3 divided by 3 is 1, and 9 divided by 3 is 3. So, same lang naman yung naging lowest term niya or yung simplest form niya, pero magkaiba yung number mo. So, kailangan mo 2 times 3, 6. So, kaya dinivide mo siya sa 6. Para minsan ng pag-divide, okay? Opo, teacher. Thank you po. Next, let's proceed to this example. So, dito, magkadikit naman yung ating, magkadikit naman. Ayan. So, dito, papansin niyo nawawala yung A. Andito yun. Lagay nyo lang sa book nyo para kapag nagre-review kayo, hindi kayo malito. Meron tayong AE, 6, AB, 4, itong patayo, we have 8, and then AC yun, and then itong CD, 4. So, tignan natin yung mga corresponding sides para ma-prove natin na similar nga itong dalawang triangle na ito. So, we have, ano ba yung triangle natin? Ito, EAD. Yan, we have triangle EAD. And then, itong ABC. So, we have triangle EAD. So, tignan natin yung kanilang mga corresponding sides. So, first, unahin muna natin ito. Yung may given ha. So, we have AB. Ano yung kanyang corresponding side? Ito yun. So, we have AE. Kasi parang triangle lang yan na pinagdikit eh. Ayan yung isa. Ayan yung isa. Tapos yung isa. Ito. Nakuha? So, yung corresponding side ni AB is si AE. So, we have yung AB natin ay 4. And then yung AE natin ay 6. So, pwede silang i-lowest term. Tama? By dividing, ano ba yung number na pwedeng i-divide sa kanila? So, we have 2. And 4 divided by 2 is equal to 2. And 6 divided by 2 is equal to 3. So, we have 2/3. Hindi na siya pwedeng i-lowest term kasi sa 2 and 3, wala nang number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. So, we have 2/3. And then, next, we have side angle side tayo ha. So, we have ito lang naman yung may given, AC, and then AE.
or AC and C, itong buo. Kasi parang triangle, ito yun, di ba? Ito yung triangle, which is AC, tapos ito yung buong yan. Bakit hindi siya CD, teacher? Kasi ito lang yun eh. Yung part lang na to eh. Pero pag pinaghiwalay mo yung triangle, dapat yung buong to. Kasi yun yung side ng isang triangle na malaki. Tapos ito lang naman yung maliit. Nakuha niyo yung point? So we have, yung AC natin ay 8. Paano natin makukuha yung buo? Meron tayong 8 dito, meron tayong 4 dito. So kapag pinag-add natin yan, ito yung buong yan. And 8 plus 4, that is 12. Nagets? Nagets niyo ba? Teacher, paulit pa po ng isa. Oo. So kung papansinin niyo, meron tayo dito sa angle, ace, or i-erase mo na. Ito. Yan. Ito, dito sa side na ito, pinaghiwalay ko kasi yung dalawang triangle. Di ba magkadikit sila? So, kung paghihiwalay natin yan, ito yung mabubuo natin. Isang malaking triangle na ito, which is triangle EAD. And then, itong maliit na triangle na ito, we have ABC. Hanggang dito lang siya. Nakuha mo yon yung point na yon. Opo, teacher. Okay. So, ngayon, since meron tayo ditong given na side, which is si AC, dito yan para sa maliit na triangle. Ibahin ko yung ano. Bis na pen. Gawin ko. Ayan. So, dito sa, ito, nakita mo yung ano ko, pen. Nakita Opo, mo? teacher. So, dito sa, ano to, side na ito, AC, yan lang yung sa triangle na maliit. And then, dun sa malaki, hindi pwedeng 4 lang. Eh, teacher, may 4 po dito eh. Nakuha na yung 8 eh. Ito 4 lang siya. So, ibig sabihin, kung yun lang, ito lang yung triangle mo, hindi siya buo. Kaya kailangan kunin mo yung buong yan. Kasi nung pinaghiwalay natin yung triangle, ito yung buong yan. Kaya paano natin makukuha itong buong side na ito, yung kanyang measurement? Meron kang 8 dito, meron kang 4 dito. Kapag pinag-add mo yan, ito na yung buong yan. Gets? Kasi ito 8, ito 4. So pag pinag-add mo, that is 12. Gets? Okay po, teacher. Gets po. Yan. So ngayon, si 8 and 12, ano yung number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Anong number? So kapag hindi mo alam, tignan mo lang sila. Even number sila pareho. So mag-start ka sa 2. So kapag divide mo yan sa 2, 8 divided by 2 is 4, and then 12 divided by 2 is 6. So even number na naman sila. Divide na naman sa 2. 4 divided by 2 is 2, and then 6 divided by 2 is 3. Pero kung alam mo kaagad kung ano yung number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa, yung pinakamataas, ayan, that is 4. So parang 2 times 2 lang yon. Okay, pag 4 yan, 8 divided by 4 is 2, and then 12 divided by 4 is 3. So therefore, nakuha na natin yung dalawang sides na congruent. We have equal siya sa 2/3. Ngayon, since yan ay side angle side, meron na tayo dito, parang ano yan eh, ito, equal tong side na to dito, equal ito dito. Therefore, yung kanilang angle dito ay equal. Di ba? Na-prove na natin na side, angle, side. Kasi side, tapos yung angle ng nakapagitna, and then another side. So therefore, si triangle EAD is similar sa triangle ABC by side, angle, side, similarity theorem. Nakuha? Nakuha na kung paano natin na-prove. Okay. So next, mag-proceed na tayo. Itong another example sa number 3, angle-angle lang yan. So na ano na natin kanina. Meron lang tayong 8 minutes eh. Na-tackle na natin kanina yung angle-angle. So another naman is triangle proportionality theorem. Ito naman, di ba kapag sinabi natin proportional, ibig sabihin same sila ng pupuntahan. For example, ito. So meron tayo dito A, D, E, tapos B, C. Yan. So, itong side na ito at itong side na ito, same sila ng pupuntahan, papuntang ganyan. Tama? Kahit extend natin yan, hindi sila mag-meet. Okay? Same sila ng direction na pupuntahan. So, kailangan lang natin i-prove dito. Ay, running out of time. So, if a line parallel to a side of triangle intersects the other two sides, then it divides those sides proportionally. So, para bang, kapag, halimbawa, itong triangle na ito, ayan. Tapos, since ito, na-divide siya, yung side
DE, na-divide niya yung malaking triangle. Di ba malaking triangle siya? Tapos, nagkaroon ng DE dito. So, parang nagkaroon tayo ng maliit na triangle at yung malaking triangle. Yan. It divides triangles. And, ngayon, kailangan nating i-prove na similar yung dalawang triangle na na-divide. Yan. So, first, tignan muna natin yung mga corresponding sides. So, we have here another example. Yan, ano lang to, parang ito lang yung concept niya. And ito pala yung example. So, we have, ito naman yung naghati, yung SP. And Q, P, R. At meron tayong given, si PS ay 5, si SQ is 8, and then si TQ is 10. Ngayon, may nawawala. Tama? Ano yung nawawala? Ito. Itong R, T. Paano natin malalaman na similar sila kung may nawawala? So, ang kailangan natin gawin is to find R, T. So, paano natin makahanap si R, T? Ganun din, same lang yung process na hanapin muna natin yung mga corresponding sides. So, here we have PS. Ang corresponding sides niya ay si SQ. Kasi parang triangle lang yan. Ito yung pinakamalaking triangle. At ito yung maliit na triangle. Ano ba yung corresponding nito? Ito yon. Okay? Kaya PS, we have 5. And then si SQ, we have 8. And then yung RT natin, ang corresponding, since wala yung given, lagay lang natin RT. And then yung ating PQ, we have 10. And since meron na tayong ganyan na given, kailangan lang natin gawin is erase ko lang itong sa taas. I-solve na natin sila. So again, we have 5 over 8 and then RT equals 10. So we have to cross multiply. So 5 times 10 is 50. 8 times RT, we have 8 RT. At para makuha natin yung value ni RT, divide natin both side by 8 kung ano yung kasama niya. And na-cancel, natira is RT. And then, using calculator, kapag dinivide natin, 50 divided by 8, yan, i-divide nyo kung may calculator kayo dyan. So, we have 6.25. So, that is the value of RT, 6.25. Okay? Naintindihan? Opo, teacher. Okay. Next, we have converse of the triangle proportionality theorem. If a line divides two sides of a triangle proportionally, then it is parallel to the third side. So, dito parang ano lang to. Same kanina, meron tayong triangle and then hinati niya ulit yung triangle. So, we have F, H, E, G, I, F. Ayun, F. So, dito, may given na ang buong ito, yung EF ay 10. Tapos, ang buong ito, yung FG ay 9. At meron tayo kay IG 2.7. Sana makahabol yung time. And yung HE or EH ay 3. So, tingnan lang ulit natin yung mga corresponding sides. So, we have, itong given na ito, si HE ay 3. Ang corresponding niya, or ang corresponding size niya ito, di ba? Paano yung teacher wala siyang given? So, since meron tayong given dito, yung malaki, yung kabuuan, di ba parang ano lang yan eh, triangle na malaki, tapos hinati, nagkaroon tayo ng maliit, at saka yung pinakamalaki. So, ibig sabihin, kung 10 ito, ilan itong HF na ito? Kung 10 yung buo, meron kang 3 dito sa HE, ilan yung HF? 7 po, teacher. 7. So, ibig sabihin, 7 ito. And then, meron tayo dito sa IG, 2.7. Ang buo is 9. So, ang gawin natin, isubtract natin 9 minus 2.7. At kapag walang number dito, therefore, meron tayong 0 dyan. So, 9.0 minus 2.7. So, 0 minus 7 cannot be. So, borrow sa 9, magiging 8. And then, si 0, magiging 10. And 10 minus 7 is 3. 8 minus 2 is 6. And then the decimal point. So, we have 2.7 si IG. And then yung kabuuan, we have 6.3. So, ngayon, si 2.7 and 6.3, pwede pa siyang i-divide. I-lowest term. Wait lang. 2.7
or round off. 2.7, 6.3. So, kapag may sobra, ibig sabihin, kunin na natin yung next integer dun sa whole number. So, we have whole number 2, ang next is 3, and whole number 6, ang next is 7. So, therefore, si 37 equals sa 37. They are similar. Okay? Naintindihan na to, yung converse of triangle proportionality theorem. Opo, teacher. Na. Mahaba yung sa discussion dito sa triangle angle bisector theorem. Sana lang makahabol tayo. So, kapag nag-end siya, i-continue na lang natin next meeting. So, we have here J, L, M, at si JM ay 12, si LM ay 10. Tapos may naghati dito. So, we have K. At si JK ay X minus 4. At ang KL is X over 2. So, hanapin yung mga corresponding sides. So, we have itong si JK, X minus 4. Ang corresponding niya is itong KL. So, we have X over 2. And then, si JM ay 12. Si ML or LM ay 10. So, para makuha natin yung value ni X, cross multiply. So, X minus 4 times 10. And then, 12 times X over 2. So, i-continue ko na lang dito sa taas. Ayan. So, we have 10 times X, we have 10X. 10 times negative 4, we have negative 40 equals 12 times X is 12X divided by 2. So, magiging 10x minus 40 equals 12 divided by 2 is 6 and then copy x. So, transpose 6x, magiging negative 6x. Transpose negative 40, magiging positive 40. 10x minus 6x is 4x and then yung 40. So, i-divide both side by 4 para makuha natin yung value ni x. So, we have cancel. So, x equals 40 divided by 4 is 10. So, therefore, the value of x is 10. Okay? Na-gets na? Tapos, dun sa triangle kanina na given, substitute mo lang si 10. So, kapag sinubstitute natin yan, wala nang oras. Kapag sinubstitute natin, so yung JK natin kanina na x minus 4, i-substitute mo lang yung x which is 10. 10 minus 4 nun siya. So, therefore, 6 yung sagot. And then, yung KL, x minus 2, yung x magiging 10. 10 divided by 2, 5. So, therefore, yung ating value ng JK, which is ito, is 6. At yung ating value ng KL ay 5. So, yun lang. Okay na? Opo, teacher. Yan. So, pa-stop na lang ng recording. Buti nakahabol yung lesson natin.